Hello guys, welcome to my channel again guys. We are now on the way for our walking moment. Hello guys, kumusta na kayo? Sana kayo ay nasa maayos na kalagayan at safe at blessed sa buhay, kagaya ko. So, blessed tayo dahil hindi dahil marami tayong pera, kundi sapat at tayo ay nakakain ng 3 beses sa isang araw at tayo ay may fix na trabaho. Kaya yun ang sinasabi ko na blessed tayo, kasi para sa akin kasi yung iba darating at darating yan, 'di ba? Ang lahat naman ng mga bagay is, ang dinidream pa natin is darating yan. May tamang oras yan, or mamaya-maya, or bukas, makalawa, or next week, darating at darating yung ating mga big dreams at extra dreams, di ba? Ganun naman yun eh. Kumbaga parang, kumbaga, yung mga darating na big blessings at mga extra na bonus is at mga extra na mga ano natin, na mga wini-wish pa natin, ay yun ay mga bonus yun kung talagang darating. Kagaya ko, siyempre paminsan-minsan tumataya tayo ng luto kasi nga siyempre siguro ako yun, parang umaasa ako kasi alam nyo guys, siyempre nga undergraduate ako at ako ay nakapag-aral lang sa college ng ilang buwan. So, siyempre yung trabaho ko is mabigat. So, hindi kagaya ng nag-o-office na kahit papano is magaan-gaan, 'di ba? So, sa akin kasi yung aking sweldo is kailangan ko talagang pagpawisan ng todo-todo bago ko makuha ang aking sweldo. Tapos, siyempre alam niyo naman na ibabayad pa natin sa lahat-lahat. So, ang nangyayari is ang ating ipon ay kung minsan ay wala na talagang naiipon. At lalo na ngayon hindi talaga ako nakakaipon guys, kasi nung namatay si tatay, ang laki ng nagastos namin. Siyempre sa kabaong pa lang ang binayad ko is 25,000 sa kabaong pa lang yun. Tapos yung kalahati noon, yung 30,000 noon is inano ng ng politik binayaran, kasi maswerte kami na nagkataon na eleksyon, kaya binayaran nila ang almost 50% more na kabaong ni tatay. Kaya thank you talaga doon sa Numancia Aklan sa inyong pagtulong, sa lalo na kay Mayor OG. Nakalimutan ko yung apelyido, pero thank you at binayaran nyo yung ni tatay, yung kanyang kabaong, kasi sobrang laking bagay talaga po sa amin yun. Mr. Mayor, kung alam nyo lang kung gaano yun kagaan sa aming magkakapatid na binayaran nyo yung kabaong ni tatay. Kasi yung time na yun is nagbo-board exam pa yung aming pamangkin sa sa Cebu. Tapos talagang lahat nagsabay-sabay. So yung naipon-ipon ko na pera, na siguro 4 na taon kong inipon yun or more, is nagastos ko lang ng 3 weeks. Pero sige lang, kasi importante is pumasa naman yung pamangkin ko sa board exam, at yun ay nagulat kaming lahat at hindi namin inasahan talaga na. Kung baga, yung isip ko laging positive na sabi ko papasa yung pamangkin ko, kasi ganun daw pala yung sign, 'di ba? May sign daw yan eh. Pag may mga namamatay, 'di ba? Meron mas malaking blessings na dumarating. At totoo talaga pala guys. O, totoo talaga, hindi talaga pala yung akala nyo lang na mamatayan kayo, tapos yun pala meron ang Diyos na piniprepare para sa bagong blessings. Kasi totoo talaga guys, sa totoo lang, totoo talaga. Hindi lang minsan nalulungkot tayo kasi namatayan tayo. Pero ang totoo, meron talagang blessing si Lord na binigay. Isa nga yan yung pumasa yung pamangkin namin sa board exam. Kasi biro nyo, namatay yung tatay namin ng April 7. Tapos yung pamangkin namin kumuha ng exam ng April 28 to 29 ngayong taon na to, 2025. Pumasa. Kasi nung 28 April,
tumawag ako sa pamangkin ko sa Cebu, tapos natapos na raw niya yung 1 day na na exam nila kasi 28, 29 nga. So yung 28 April na yun, natapos na niya. Tapos tumawag na sa akin. Tama-tama, kalalabas ko lang din sa trabaho. So, ngayon, alam nyo guys, yung dinaanan natin, cherry, ayan oh. Cherry treat, cherry fruits. Ayan, cherry yan guys, oh, ayun. Di natin napansin sa kadaldal. Ayan, di ba? Ayan, cherry yan. Sarap niyan. Oh. Sarap-sarap niyan pag huminog. Yan ang cherry, guys. Ang daming bunga, oh. Ayan. So, ang daming bunga sa taas. Ayan. Grabe. Ito yan pa yung isa. Ayan. Kailang parang yata, mukhang pinutulan nila. Sana kaya hindi masyadong marami ang bunga. Tapos ayun nga, nung pumasa yung ko guys, yung aming pamangkin, siyempre hindi namin inaasahan yun. At thank you Lord talaga, sobra talagang pasasalamat namin talaga Lord na pumasa yung aming pamangkin. Kasi first time niyang nag-take ng board exam at salamat talaga sa Diyos. Thank you Lord. At itong chapel na ito, maniwala kayo. Naka 10 times or more na ako ditong nagdasal. So ayan kung mapanood mo ito Ran Miguel, itong chapel na ito. Ayan, lahat kayo kasama dito sa mga dasal ko. At siyempre guys, sa aking mga supporters at mga viewers at sa mga subscribers, siyempre kasama kayo sa aking dasal na tayo ingatan at tuparin ni Lord ang ating mga pangarap sa buhay. So pasok tayo dito. Pasok tayo, sabayan niyo ako guys magdasal. So, ang ganda ng kanilang bulaklak. Oh, ayan. Display. Sabayan niyo ako, guys. Open the door. So, ayan. Sabayan niyo ako, guys. Magdasal tayo. Maliit na chapel lang ito. Nakipansin niyo naman yung upuan. Halos nasa lang ito. 70 square meter. Ganun lang siya kalaki. Meron pa dito sa loob. Tahimik. Thank you Lord sa lahat. Nakasulat ng German. Ayan. German. So, dasal muna tayo guys. So let's go guys. Thank you Lord.
So, ganyan naman ang palabas. Ayan naman ang palabas. So, dito tayo. Let's open the door. Salamat kay Lord at talagang ginagabayan tayo sa ating pang-araw-araw na buhay at sa ating pang-araw-araw na trabaho, labas-pasok, biyahe. Hello. Kasi napaka-importante talaga yung may dumaan kasi. Napaka-importante kasi talaga na magdasal tayo at talagang kahit wala tayo sa chapel guys at wala tayo sa simbahan, ang importante is yung nagsasalita tayo na kinakausap natin ng Diyos. Kahit nga dito sa kalsada pwede tayong magsalita at kausapin si God. Kasi naniniwala naman talaga ako na ang Diyos nakikinig kahit saan. Sorry. So ayan. Yung chapel na ating. Saka yun kanina yung ayan o, yung naglalakad doon yan. Yung binati natin na naglalakad. So, at yan naman ang mga young corn guys. Ayan yung mga tanim na mais. The young corn. It's growing. Very young corn. So, napakalinis guys, nakikita natin ang kalsada. Alam nyo kung bakit malinis dito sa Austria? Kasi, unang-una, walang maraming tao dito. Ang mga anak ng mga puti is isa lang or dalawa. At marami din sa kanila ang walang anak. So, ayan yung pamilya nila. Walang anak, isang anak, hanggang dalawa. Yun lang, dun lang sila. So, yun yung pinakaano ng mga puti eh. Yun yung kumbaga yun yung kinalakihan nila at yun yung kanilang gusto na standard na buhay. Kasi alam nyo guys, alam naman natin na pag may mga anak tayo is sobrang magastos at siyempre kailangan natin ng oras para disiplina. Ay ang mga puti kasi ayaw nila ng mag-anak ng naaanakin lang nila tapos pabayaan tapos yung iapa-ampon lang. Hindi sila ganun. So sila talaga mag-decide sila. Ayaw nila ng hindi sila magkaanak or isa lang hanggang dalawa lang ang anak nila. Hanggang dun lang. Kasi sa totoo lang, hindi gusto man nila mag-anak, hindi sa ayaw nila mag-anak, kundi kasi ang may anak guys, napakagastos at obligasyon. Hindi ka makaalis, hindi ka maka-out of town kasi nga syempre hahatid sila sa school, mga ganun. So kaya naiintindihan na natin. Kasi yung iba nagsasabi, ay, yung mga yan, ayaw ng mga anak kasi ayaw, takot sila sa responsibilidad. Hindi ganun. Kasi sila talaga ayaw nilang pagbigay pa sila ng sakit ng ulo sa ibang tao na halimbawa wala ang dami mong anak tapos nangungutang ka ng nangungutang kasi wala kang ipaaral. Hindi sila ganun guys. Sa atin lang, tayo lang mga Pilipino ganun na hala sige ipangutang natin lahat para lang makapag-aral ang mga bata. So ganun tayo pero sila hindi. So, kaya siguro para sa akin na rin, sa akin, ako talaga gusto ko rin ganun. So kaya 3 lang din ang anak ko kasi nga siyempre yun lang din naman ang kaya ng aking bulsa. At salamat naman talaga sa Diyos at yung mga tatay ng mga anak ko is hindi naman talaga sila nagpabaya kaya kahit papano hindi naman kami nagutuman. Siyempre hindi basta-basta yun, lahat yun ups and downs. So, grabe lahat ginawa ko sa buhay. Basta lahat ng klaseng trabaho talagang pinasukan ko para lang hindi ako pagbigat sa mga asawa ko. Siyempre, paminsan-minsan talaga nagtatambay din ako dahil siyempre, nung na-assign ako sa agency, so siyempre alam mo naman pag na-agency, sabihin nila, oh, 2 buwan lang kayo dito. Sa afternoon, tambay na naman, tapos another, apply na naman, ganun. So, yun lang guys, maraming salamat at, grabe. Ang actual temperature namin now is about 17 degrees. Kaya tingnan na ninyo ang ating itsura. Magpakita tayo. So ayan ang ating itsura mga guys. So ayan. Pagod na pagod tapos may dala pa tayong chocolate. So yun, may nadaang sasakyan. Sana nagpaano ako sa kanya sumakay para hindi na ako naglakad. Sabay din. So ayan ang ating suot because of the weather. Ayan, the weather, cold weather. So galing pa ako niyan guys, 8 hours ako ngayong grabe kayod kalabaw, pero sige lang,
day off ko naman sa Monday. So, 2 araw pa yung duty ko tapos day off. So, at least kahit papano, maka-relax lang. So, yan ang ating itsura. So yun nga guys, ang sabi ko na alam nyo, kahit saan tayo, kahit saang bansa tayo na pupunta, na tayong mga Pilipina, alam ko lahat, karamihan sa atin talaga is palaban. Kahit anong trabaho pinapasukan natin. Alam ko yan eh. So, kaya ako din, kagaya din ako ninyo na talagang nagpapakalakas ako ng loob. Kaya guys, pasalamat yung pamangkin namin na yan na nakapasa ng civil engineering sa board exam. Kasi alam niya na habang nag-aaral siya noon, kasi marami kami nagtulong-tulong eh. Dami namin, hindi lang naman ako tumulong sa kanya, kundi dami namin magkakapatid. Kaya napakahalaga guys, magtulong-tulong kayo. Kahit 50 pesos lang yan, bigay niyo sa mga nag-aaral. Sobrang pasalamat na talaga nila niyan. Kasi kahit anong gawin ko, sabi ko nga sa pamangkin ko, sabi ko may pamilya din ako at siyempre wala naman tayong degree na na ganun kalaki ang sweldo natin. At isa pa, kahit naman may degree tayo, kung mayroong mga kamag-anak na magtulong-tulong, mas magaan sa bawat isa. Kaya para sa akin, guys, maliit man ang tulong ninyo, lalo na sa mga estudyante, napakalaking tulong yan sa kanila. Kasi siyempre, hindi naman kami mayaman. Yun ang sinasabi ko sa pamangkin ko na kahit nasa abroad ako, hindi tayo mayaman. So, buti naman at nakinig din siya. So, yun nga ang nangyari na nagsikap talaga yung batang yan guys. Nagsikap yan. Maniwala kayo, isang kahig, isang tuka yung batang yan. Pero tingnan nyo, nakapasa ng board exam. Diyos ko, lumaki yan sa gitna ng palayan. Tapos later na lang lumipat yan sa bahay. Kasi nga syempre kahit paano may kuryente doon. So lumipat sa bahay. Kaya, ay Diyos ko, sa wakas talaga grabe. Bawi yung pagod namin na na pumasa siya sa exam. So grabe. Kaya nga, yun lang guys ang aking good advice ngayon sa video na ito. Pag kayo'y tumulong, malaki man yan or maliit, guys, sobrang laking tulong yan sa tao, maniwala kayo. Kahit magbigay lang kayo ng 20 pesos, 30 pesos, 50 pesos, 60 pesos guys, sobrang malaking bagay yan, maniwala kayo. At ito pa, i-reveal ko pa sa inyo. April 28, 29 ang board exam ng pamangkin namin, tapos si tatay, bedridden sa hospital, 24 hours pa namin babantayan yun. Binantayan namin yun, magkakapatid. Ako nagbantay lang ako, siguro mga 14 times ako nagbantay kay tatay, 14 or 16 times. Minsan pang gabi, minsan pang araw. So, ang madalas magbantay noon is yung isang kapatid namin na may anak na 2 anak niya. So, yun yung madalas magbantay, tsaka yung pamangkin namin. Madalas din magbantay kay tatay. Ngayon, alam nyo guys, nung pumupunta kami sa hospital, kasi nga naman sa hospital kasi, ang biyahe namin is nasa 25 minutes hanggang hospital mula bahay. So, siyempre nagta-tricycle kami, nag-jeep kami, ayan, sa tricycle or jeep or series, sinasakyan namin sa Numancia, Aklan to Kalibo. Tapos sa kakabiyahe namin araw-araw guys, alam mo yung iba doon binibigyan ko ang mga driver doon, tricycle driver, binibigyan ko sila ng extra na 20 pesos. Halimbawa yung pamasahe is 25 pesos lang, ginagawa kong 50 pesos. So, oo, totoo yun. Tapos meron pa doon, nung namalingki ako ng umaga, kasi galing nga ako ng hospital na panggabi, umalis ako sa hospital ng mga bago mag 7 ng umaga. So, nasa palingki na ako ng mga 7:15 ng umaga. Mga 7:15. Tapos nung namalingki na ako, ay di siyempre, kumpleto na. Mayroon na akong isda, may gulay na. So, tapos nung lumabas na ako dun sa palengke, meron isang tricycle driver na nagsabi sa akin na, ma'am, saan kayo? Sabi ko, sige, dyan lang. Sabi ko, dyan lang sa Katibyugan, sabi ko. Tapos di nung nag-usap-usap kami, ganyan, nag-usap kami. Tapos hanggang sa naikwento niya, ganyan, ganito, ganyan. Tapos sabi niya yung bahay. Yun nga, mahirap lang daw ang buhay nila. Tapos maya-maya, nung sabi ko, dyan lang ako, bababa. Sabi niya, bahay niyo yan, ma'am? Sabi niya, hindi yan bahay namin. Sabi ko, doon yung bahay namin sa looban. Sabi ko, naku, sabi ko, gagastos pa ako noon ng 1 million bago matapos. Sabi ko, ganun.
At saka alam nyo guys, sabi niya, naku, buti ma'am, 1 million pa kailangan yun, tapos matatapos nyo yung bahay nyo. Pero ang bahay namin ma'am, pag pumasok ka, yuyuko ka pa para lang makapasok. Sabi niya, sobrang liit ng bahay namin ma'am, sabi niya ganun. Diyos ko, gulat ako guys, oo. Kasi kami noon guys, maniwala kayo, galing din kami sa bundok. Pero ang bahay namin kahit papano, hindi ganun kaliit. Kahit papano, malaki-laki din yung bahay namin. Hindi nga lang amin ang lupa, pero malaki naman ang aming bahay. Salamat dun sa aming tatay na napakasipag. So, yun lang guys ang kwento ko sa inyo na sana itong video ko ay nakapagbigay ng aral sa inyo kung gaano kayo kaswerte kung ang inyong magulang may degree or may bahay or may abroad or maganda man ang bahay ninyo ngayon or may bubong man yan. Napakaswerte nyo guys. Maniwala kayo. Dahil ang dami-daming mga mahihirap na kung yung iba dyan, nakalsada na lang sila nakatira kasi nga wala silang matirahan, wala silang sarili. So, kaya yan lang ang masasabi ko guys. Sana makapagbigay ng itong vlog ko na ito ng aral sa mga karamihan sa ating mga viewers. So, napapansin niyo naglalakad pa rin tayo at ako'y ingihi na. Saan kayo ko ihi? Puro kalsada eh. Saka dito naman walang ayon. Ayun, ang ganda ng bahay dun sa taas dito. Oh, ganda. Ayan. Oh, Diyos ko. Mansion. Ayan, mansion yung bahay na yun. Laki. Grabe. So, napapansin ninyo guys, bakit ganito yung mga kahoy at mga dahon nila napaka young leaves. Kasi nga, springtime ngayon, so tumutubo yung mga dahon ng kahoy. Hindi pa talaga sila tapos tumubo, kundi tumutubo pala. Kasi nga, ganyan yan after ng winter. So, yan lang po guys. Maraming salamat sa inyo. Thank you sa mga laging nanonood sa mga videos ko, short videos and long videos. Thank you guys, and thank you Lord sa lahat. Thank you. Happy Friday everyone, kasi nga Friday tayo ngayon. So, happy Friday everyone. God bless.